Huwag kang mag-alala, Mars. Hindi siya magtatagal dito. Kapag naging pabigat na siya kay Soren, ako mismo ang maghahatid sa kanya sa Home for the Aged. Wala akong planong maging caregiver ng isang ulyaning matanda na amoy lupa na. Sapat na ang pagtitiis ko. Ang mga salitang iyon ay tumagos mula sa kabilang ibayo ng manipis na dingding ng banyo, matalim at walang pakundangan. Tila mga patalim na humihiwa sa katahimikan ng hapon. Sa loob ng masikip na palikuran, napatigil si Matilde sa pag-aayos ng kanyang manipis at puting buhok. Ang kanyang mga kamay, na kanina lamang ay nanginginig sa pananabik na makaharap ang anak at manugang sa hapagkainan, ay tuluyan ng nanigas sa ere. Nakaharap siya sa salamin, suot ang kanyang pinakamagandang bestida na iningatan niya pa mula sa Marinduque, isang kupas na floral dress na inakala niyang magmumukhang disente para sa kanyang unang gabi sa bagong tahanan. Pinilit niyang ngumiti sa refleksyon. Pilit na kinukumbinsi ang sarili na baka na mali lang siya ng dinig, na baka ang tinutukoy ni Yay Sara na ulyaning matanda ay hindi siya, kundi ibang tao. Ngunit ang pagbigat ng kanyang dibdib ay hindi nagsisinungaling. Tila may mainit na kamay na sumakal sa kanyang puso, isang pamilyar na kirot na dulot ng kanyang sakit at ng katotohanang pilit niyang tinatanggihan. Humigpit ang hawak niya sa gilid ng lababo upang hindi siya matumba. Ang tubig sa gripo ay patuloy sa pag-agos, lumilikha ng isang malungkot na ritmo na tila nakikiramay sa pagguho ng kanyang pag-asa. Inayos ni Matilde ang kanyang sarili. Pinalitan ang lungkot ng isang maskara ng ngiti. Bago siya lumabas, kailangan niyang maging matatag para kay Soren. Sa hapagkainan, ang amoy ng adobo at kare-kare ay pumuno sa buong silid. Ngunit para kay Matilde, tila walang lasa ang hangin. Nakaupo sa kabisera si Soren, ang kanyang nag-iisang anak, na ang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinagsisilbihan ng asawa nito. Love, tikman mo itong kare-kare. Paborito mo to, di ba? Malambing na wika ni Soren sabay lagay ng pinakamalaking piraso ng laman sa plato ni Isara. Pagkatapos ay lumingon siya sa ina na may malawak na ngiti. Nay, kain lang po kayo ng kain ha? Masaya ako na nandito na kayo. Sa wakas, buo na ang pamilya natin. Si Isara, na kanina lamang ay nagbibitiw ng mga salitang puno ng lason sa telepono, ay ngumiti ng pagkatamis-tamis. Kumuha ito ng kanin at inilagay sa plato ni Matilde na parang isang masunuring manugang. Oo nga po, Nanay Tilda, wika ni Isara. Ang boses ay tila huni ng ibon sa lambing. Welcome na welcome po kayo dito. Huwag kayong mahihiyang magsabi kung may kailangan kayo. Ituring niyo po itong sarili niyong bahay. Tinitigan ni Matilde ang maamong mukha ng manugang. Kung hindi niya narinig ang usapan kanina, iisipin niyang isa itong anghel na bumaba sa lupa. Dahan-dahan niyang isinubo ang kanin, ngunit parang buhangin ito na sumasasayad sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin kay Soren ang narinig niya. Ngunit paano? Paano niya sisirain ang kaligayahan sa mga mata ng anak niya? Ang gabi ay lumalim at ang katahimikan ng probinsya ay bumalot sa buong trangka. Nang masiguro ni Matilde na tulog na si Soren, dahan-dahan niyang kinuha ang luma at sira-sirang maleta na itinago niya sa ilalim ng kama. Sa loob nito, sa ilalim ng mga lumang damit, nakabalot sa plastik ang mga titulo ng lupa at mga lumang sulat. Ang susi sa kinabukasan ni Soren. Nanginginig ang mga kamay na inilipat niya ang mga dokumento sa ilalim ng punda ng kanyang unan. Ito lang ang meron siya. Ito lang ang proteksyon niya. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Hindi ito marahan o may pag-iingat. Ito ay padabog at walang pasintabi. Pumasok si Isara. Wala na ang ngiti. Wala na ang maamong mukha. Ang nakatayo sa harap ni Matilde ngayon ay isang estranghero na may mga matang kasing lamig ng yelo. Suot ang isang silk robe
Humalukip-kip ito at tiningnan si Matilde mula ulo hanggang paa na para bang isang insekto na nakapasok sa kanyang palasyo. Akala mo ba talaga ay magiging donya ka dito? Ang boses ni Ahisara ay mababa ngunit puno ng diin. Nagkakamali ka. Lumapit si Isara sa kama at mabilis na hinablot ang maletang nasa paanan ni Matilde. Akin na to, mariing sabi ni Isara. Hindi bagay ang basurang ito sa guest room ko. Isara, huwag. Mga damit ko yan. Mahinang pakiusap ni Matilde, akmang aabuti ng maleta. Ngunit tinapik ni Isara ang kamay niya ng malakas. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Napahawak si Matilde sa kanyang kamay, gulat at takot ang gumuhit sa kanyang mukha. May inihagis si Isara sa kanya. Isang tumpok ng mga damit na mukhang basahan, mga lumang duster na kupas at may mga punit. Iyan ang susuotin mo simula bukas. Utos ni Isara. Ang kanyang mukha ay halos dumikit na sa mukha ng matanda. Dito sa pamamahay na ito, ang kumakain ay dapat nagtatrabaho. Wala kaming palamunin. At huwag na huwag kang magsusumbong kay Soren. Dahil sa oras na ibuka mo ang bibig mo, sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Tumalikod si Isara, bit-bit ang maleta. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya at lumingon muli. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngisi na nagpadama kay Matilde ng panganib na higit pa sa kamatayan. Matulog ka ng mahimbing nanay, bulong ni Isara na puno ng pang-uuyam. Dahil bukas, magsisimula na ang impyerno mo. Isinara ni Isara ang pinto ng malakas. Iniwan si Matilde sa dilim. Yakap-yakap ang unan kung saan nakatago ang kanyang sikreto. Naramdaman ni Matilde ang unang patak ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang inaakalang paraiso sa piling ng anak ay isa palang bilangguan. Patawarin mo ako anak, bulong niya sa kawalan, habang ang takot ay unti-unting lumalamon sa kanyang pag-asa. Patawarin mo ako kung naging mahina ako. Hindi pa man sumisikat ng lubusan ng araw, gising na ang buong kabahayan. Ang ingay ng makina ng pickup truck ni Soren ang nagsilbing hudyat na magsisimula na naman ang panibagong araw. Nakasilip si Matilde sa bintana ng kanyang maliit na kwarto. Pinanood niya ang paghalik ni Soren sa pisngi ni Isara. Isang halik na puno ng pagmamahal at tiwala. Kumaway si Soren bago sumakay sa sasakyan at si Isara naman ay kumaway pabalik na, tila isang tapat na asawa na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang kabiyak. Ngunit sa sandaling nawala na sa paningin ng sasakyan at humupa na ang alikabok sa daan, ang maamong mukha ni Isara ay biglang naglaho. Para itong maskara na natanggal at ang pumalit ay ang mukha ng isang warden sa bilangguan. Padabog na binuksan ni Isara ang pinto ng kwarto ni Matilde. Huwag kang tumunganga dyan, ang bungad ni Isara. Ang boses ay matigas at walang bahid ng paggalang. Sira ang water pump. Kailangan natin ng tubig panligo at panluto. Nasa likod ang 2 timba at ang pingga. Alam mo na ang gagawin mo. Nanlaki ang mga mata ni Matilde. Isara, ang balon ay nasa dulo pa ng bakuran. Hindi ko na kaya ang magbuhat ng mabigat. Mahina ang puso ko. Puso? Tumawa ng mapakla si Isara. Ang puso, napapagod lang yan kapag walang ginagawa. Ang tawag dyan ay katamaran, hindi sakit. Kung gusto mong kumain ngayong tanghali, punuin mo ang drum sa banyo. Kung hindi, magtiis ka sa uhaw. Wala nang nagawa si Matilde. Isinuot niya ang kupas na duster na ibinigay sa kanya kagabi. Maluwag ito at amoy luma. Ngunit ito na ang kanyang uniforme ngayon. Lumabas siya sa likod bahay. Ang init ng araw ay nagsisimula nang humapdi sa balat. Kinuha niya ang pingga at isinabit ang 2 lata na nagsisilbing timba. Ang bigat ng kawayan sa kanyang manipis na balikat ay agad na nagdulot ng kirot, ngunit pinilit niyang ihakbang ang kanyang mga paa. Ang daan patungo sa balon ay maputik at madulas dahil sa ulan
noong nakaraang gabi. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Ilang beses siyang muntik madulas. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa pagod at takot. Ang kanyang hininga ay naghahabol at ang tibok ng kanyang puso ay tila tambol na pinupukpok sa loob ng kanyang dibdib. Nang marating niya ang balon, huminto siya sandali upang magpahinga. Sa kabilang bakod, sa lupain ng kapitbahay, napansin niya ang isang lalaki na nakatayo malapit sa mga puno ng saging. Si Mang Dio. Nakatingin ito sa kanya. Nakita nito ang hirap sa mukha ng matanda, ang panginginig ng mga kamay nito habang hinihila ang lubid ng timba mula sa malalim na balon. Akmang bubuksan ni Matilde ang kanyang bibig upang humingi ng tulong, ngunit nakita niya ang takot sa mga mata ni Mang Dio. Lumingon ang lalaki sa direksyon ng bahay ni Soren, tila may tinitingnan sa bintana, at pagkatapos ay mabilis na tumalikod at naglakad palayo, na parang walang nakita. Naiwang mag-isa si Matilde. Ang lubid ng timba ay magaspang at humihiwas sa kanyang mga palad na sanay sa karayom at sinulid, hindi sa gawaing bukid. Nang hilahin niya ang tubig paitaas, naramdaman niya ang paghapdi ng kanyang balat, at nang tingnan niya ang kanyang mga palad, may maliliit na sugat na nagsisimula ng magnaknak. Tanghali na nang makabalik si Soren. Naabutan niya ang kanyang ina na nakaupo sa isang sulok ng kusina. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang baso ng tubig. "Nay!" Nag-alalang sigaw ni Soren at agad na lumapit. Hinawakan niya ang kamay ng ina at napansin ang mga gasgas at pamumula. "Anong nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang mga kamay niyo?" Isara. Mabilis na lumabas si Isara mula sa kwarto. May dalang tuwalya va alcohol. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala. Isang ekspresyong tila ensayo na sa harap ng salamin. "Diyos ko, nanay." Bulalas ni Isara sabay luhod sa harap ni Matilde. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ng matanda nang may pekeng pag-iingat. "Sabi ko naman po sa inyo, huwag na kayong lalabas. Bakit po ba kayo nagpumilit na mag-igib sa balon? Sabi ko naman sa inyo, hihintayin natin si Soren para siya ang gumawa niyan." Napaawang ang labi ni Matilde. Ang lalamunan niya ay tila tinumbahan ng malaking bato. Hindi siya makapagsalita. Tiningnan niya si Isara at sa likod ng mga nag-aalalang mata nito, nakita niya ang isang malamig na banta. "Subukan mong magsumbong at malalagot ka." Lumingon si Isara kay Soren. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. "Love, pasensya na. Pinigilan ko si nanay kaninang umaga nung paalis ka na. Pero ang sabi niya, gusto niyang makatulong dahil nahihiya siyang nakatira lang dito. Sabi ko, Nay, pahinga na lang po kayo." Pero hindi siya nakinig. Nagulat na lang ako nung nakita ko siyang pabalik na galing sa likod. Binalaling ni Soren ang tingin sa kanyang ina. Ang galit sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng pagkadismaya. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. "Nay, totoo ba ang sabi ni Yay Sara?" Mahinang tanong ni Soren. "Bakit niyo po ba pinahihirapan ang sarili niyo? Alam niyo namang mahina ang puso niyo, di ba? Gusto ko pong maging masaya kayo dito, hindi yung kung ano-anong ginagawa niyo." Gusto ni Matilde na sumigaw. Gusto niyang sabihin, "Anak, hindi totoo yan. Pinilit niya ako. Pinagbantaan niya ang buhay ko." Pero nang makita niya ang pagod sa mukha ni Soren mula sa trabaho at ang paraan ng pagkapit ni Yay Sara sa braso nito, nanliit siya. Naramdaman ni Matilde ang bigat ng kanyang katandaan. Natatakot siya na baka isipin ni Soren na siya ay nagiging pabigat at gumagawa lang ng gulo sa kanilang pagsasama. "Patawad, anak." Halos pabulong na sagot ni Matilde. Gusto ko lang talagang makatulong." Ipinikit ni Soren ang kanyang mga mata at hinilot ang kanyang sentido. "Sige na po, Nay. Magpahinga na kayo sa kwarto niyo. Sara, ikaw na ang bahala sa kanya. Salamat at nandyan ka para bantayan siya." Tumango si Isara at hinalikan si Soren sa pisngi. "Siyempre, love. Nanay mo rin siya."
Inalalayan ni Isara si Matilde patungo sa kwarto, ngunit sa sandaling makapasok sila at maisara ang pinto, ang malambot na pagkakahawak ni Isara sa braso ni Matilde ay naging isang mahigpit na kurot. Napaiktin sa sakit ang matanda. "Ang galing mong umarte, matanda!" bulong ni Isara sa kanyang tenga. Ang boses ay puno ng puot. "Pero huwag mong iisipin na nakakalimutan ko ang mga sugat mo. Dahil sa dinalas-dalas ng pag-iigib mo, masasanay na rin ang mga kamay mo sa sakit." Inihagis ni Sara ang isang piraso ng tuyong tinapay sa ibabaw ng kama. "Iyan ang tanghalian mo. Huwag kang lalabas ng kwarto hanggat hindi kita tinatawag. At tandaan mo, bawat luhang ipapakita mo kay Soren, doble ang balik niyan sa'yo kapag wala siya." Lumabas si Isara at nilak ang pinto mula sa labas. Naiwang mag-isa si Matilde sa loob ng madilim na kwarto. Ang hapdi ng kanyang mga sugatang palad ay walang-wala kumpara sa hapdi ng kanyang kalooban. Kinuha niya ang tuyong tinapay, ngunit bago pa man niya ito maisubo, dinalaw siya ng isang alaala. Ang mukha ni Mang Dio kanina sa likod ng bakod. Bakit ito natatakot? Ano ang alam ng lalaking iyon tungkol kay Isara? Tumayo si Matilde at lumapit sa bintana. Mula doon, nakita niya si Soren na masayang kumakain sa hapagkainan kasama si Isara. Nakita niya kung paano haplusin ni Isara ang buhok ng kanyang anak habang nagtatawanan sila. Isang masayang pamilya sa paningin ng iba, ngunit para kay Matilde, isa itong magandang kulungan na unti-unting pumapatay sa kanya. Kinuha ni Matilde ang isang maliit na papel at lapis na itinago niya sa ilalim ng kanyang punda. Sa panginginig ng kamay, sinimulan niyang isulat ang isang lihim na mensahe. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang maiparating ito kay Mang Dio. Kailangan niyang malaman kung sino ba talaga ang babaeng pinakasalan ng kanyang anak. Ngunit bago pa niya matapos ang unang pangungusap, narinig niya ang mga yabag ng paa na papalapit sa kanyang pinto. Mabilis niyang itinago ang papel sa ilalim ng kanyang unan, eksakto nang bumukas muli ang pinto. Si Isara ay nakatayo doon. May hawak na isang gasera at isang malapad na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Nakalimutan ko palang sabihin, Nanay, huwag mong iisiping makakapagsulat ka ng liham sa kahit na sino. Dahil bawat sulok ng bahay na ito, may mga mata at tenga ako." Biglang kinuha ni Isara ang unan ni Matilde at hinalughog ito. Ang puso ni Matilde ay tila tumigil sa pagtibok. Nang makuha ni Isara ang maliit na papel, dahan-dahan itong ngumiti at kinuha ang posporo. "Hindi ko ba sinabi sa'yo?" anas ni Isara habang pinapanood ang paglamon ng apoy sa papel. "Walang sino mang makakarinig sa'yo." Ang huling bahagi ng papel na naging abo ay ang salitang, "Tulong." "Soren, huwag mo nang palakihin ang gulo. Baka nakalimutan lang talaga ni Nanay kung saan niya nailagay. Alam mo naman, ang tanda na niya, baka nagiging makalimutin na talaga siya." Ang malambing na boses ni Isara ay umalingaw-ngaw sa sala. Tila isang mapayapang himig, ngunit bawat salita ay may dalang lason. Nakatayo si Matilde sa pintuan ng kusina. Hawak ang isang basahan habang pinapanood ang kanyang anak na lalaki na balisa at nagkakalkal sa mga gamit. "Hindi, Isara. Importante ang pitakang iyon. Nandoon ang lahat ng ID ko at ang pera para sa pambili ng abono bukas." Sagot ni Soren. Ang boses ay bakas ng pagkapagod at frustration. Dahan-dahang lumapit si Matilde. "Soren, anak, baka naman naiwan mo lang sa opisina mo sa trangka." Tumingin si Soren sa kanyang ina. May bahid ng pagduda sa kanyang mga mata na hindi niya magawang itago. Bago pa man siya makasagot, mabilis na sumingit si Isara. "Love, baka gusto mong tingnan sa kwarto ni Nanay. Kaninang umaga kasi, nakita ko siyang naglilinis sa malapit sa side table mo. Baka nailigpit niya nang hindi sinasadya." Napatigil si Matilde. "Pero Isara,
Hindi ako pumasok sa kwarto niyo ngayong araw. Naroon lang ako sa likuran at naglalaban ng mga kumot niyo. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Isara. Lumapit siya kay Matilde at hinawakan ang balikat nito ng marahan. Nanay, okay lang po. Hindi naman po kami galit. Naiintindihan namin kung minsan ay naguguluhan na kayo. Love, sige na. Tingnan mo lang para matapos na ang usapan. Pumasok si Soren sa kwarto ng kanyang ina. Bawat hakbang ng kanyang anak ay tila isang dagok sa dibdib ni Matilde. Ilang sandali pa, lumabas si Soren na hawak ang itim na pitaka. Natagpuan niya ito sa ilalim mismo ng unan ni Matilde. Ang unan kung saan itinago ng matanda ang kanyang mga lihim na dokumento. Nalaglag ang basahan mula sa kamay ni Matilde. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Soren, hindi ko alam kung paano napunta dyan yan. Sumusumpa ako, hindi ko kinuha iyan. Hindi sumagot si Soren. Tinitigan niya ang pitaka. Pagkatapos ay tiningnan ang kanyang ina na may halong lungkot at matinding pagkahiya. Ang katahimikan ni Soren ay mas masakit pa sa anumang sampal. Nay, mahinang simula ni Soren. Ang boses ay gumaralgal. Bakit po sa ilalim pa ng unan nyo? Kung kailangan nyo ng pera, bakit hindi kayo nagsasabi sa akin? Ibibigay ko naman po, di ba? Anak, hindi pera ang kailangan ko. Hindi ko kinuha iyan. Sigaw ni Matilde. Ang mga luha ay nagsisimula nang bumagsak. Si Sara ang gumawa niyan. Biglang napaatras si Sara, tila nasaktan sa paratang. Kumapit siya sa braso ni Soren at nagsimulang humikbi ng tahimik. Soren, nakikita mo ba? Sinasabi ko sa'yo, baka kailangan na nating kumonsulta sa doktor. Nagiging paranoid na si nanay. Bakit ko naman gagawin yun sa sarili kong asawa? Tama na, Nay. Putol ni Soren. Ang boses ay puno ng pait. Huwag niyo nang ituro si Isara. Siya na nga ang nag-aalaga sa inyo dito. Siya pa ang sasabihan niyo ng ganyan. Magpahinga na kayo. Ayoko nang marinig ang anumang paliwanag. Iniwan ni Matilde ang mag-asawa sa sala. Pumasok siya sa kanyang kwarto at mabilis na tiningnan ang ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang mga dokumento ay naroon pa. Ngunit ang tiwala ng kanyang anak ay tuluyan ng naglaho. Gabi-gabi, naririnig niya ang mga bulong ni Isara sa kabilang kwarto. Mga bulong na unti-unting pumapatay sa pagkatao niya sa paningin ni Soren. Love, paano kung maging delikado na siya para sa atin? Narinig ni Matilde ang boses ni Isara sa kalagitnaan ng gabi. Paano kung masaktan niya ako o ikaw dahil sa kalituhan niya? Siguro, dapat na nating isipin ang mas makabubuti para sa kanya. Baka sa isang pasilidad na may mga eksperto, mas mababantayan siya. Hindi sumagot si Soren, ngunit ang buntong hininga nito ay sapat na upang malaman ni Matilde na ang lason ay nagsisimula nang kumalat sa kanyang sistema. Sa gitna ng kadiliman, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bubong na yero, tumayo si Matilde at lumapit sa bintana. Nakita niya ang isang anino sa kabilang bakod, si Mang Dio. Ang lalaki ay nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, tila may hinihintay. Ngunit bago pa man makakilos si Matilde, narinig niya ang mahinang pag-uusap sa baba. Lumabas siya ng kwarto at sumilip sa hagdanan. Nakita niya si Sara na nasa kusina, may kausap sa telepono. Ang boses nito ay wala ng bahid ng lambing. Ito ay malamig at puno ng tagumpay. Huwag kang magmadali, sabi ni Sara sa kabilang linya. Konting panahon na lang, maniniwala na si Soren na baliwang ina niya. At kapag nakuha ko na ang pirma sa dokumento ng lupa, wala nang matitira sa kanila. At huwag kang mag-alala. Sinisiguro kong walang anumang tagapagmana ang lalabas sa sinapupunan ko. Ang perang ito ay para sa atin lang. Nanlamig ang buong katawan ni Matilde. Ang pag-uusap tungkol sa lupa at ang katotohanang may ginagawa si Sara upang hindi magkaanak. Ang kanyang anak ay pinagtataksilan sa pinakamasakit na paraan.
Nais ni Matilde na bumaba at harapin ang demonyong nasa kanyang kusina. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging jelly. Napasandal siya sa pader, ang kanyang hininga ay naging mababaw. Diyos ko, bulong niya sa kanyang sarili. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Kahit naisipin niyang baliw ako, kailangan kong lumaban. Ngunit paano siya lalaban kung ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nagiging lason sa tenga ng kanyang sariling dugo? Sa gabing iyon, habang ang bagyo ay unti-unting nabubuo sa malayo, isang panata ang ginawa ni Matilde. Hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nalalantad ang tunay na kulay ng babaeng sumisira sa kanilang buhay. Hindi mo na kailangang magpanggap na malakas, nanay. Nakikita ko ang mga pasa sa braso mo. Ang malambot na tinig na yon ay hindi nanggaling sa kanyang anak at lalong hindi sa kanyang manugang. Nanggaling iyon kay Kiora, ang batang mag-aaral na kinuha ni Soren upang tumulong sa pag-aayos ng mga dokumento sa bodega ng trangka. Nakatayo ang dalaga sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Hawak ang isang baso ng malamig na tubig habang pinapanood si Matilde na hirap sa pagbubuhat ng dalawang mabigat na timba ng tubig. Napatigil si Matilde. Ang kanyang likod ay tila mababali na sa sakit at ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang kawayan sa gitna ng hangin. Tumingin siya sa paligid, kinakabahan na baka nakatanaw si Sara mula sa bintana ng ikalawang palapag. Huwag kang mag-alala, Nanay Tilda. Kanina pa umalis si Ma'am Isara. Pumunta sa bayan para mamili. Wika ni Kiora sabay lapit sa matanda. Kinuha niya ang pingga mula sa mga balikat ni Matilde nang walang pag-aalinlangan. Ang bigat na nawala sa mga balikat ni Matilde ay tila nagbigay sa kanya ng pagkakataong huminga ng malalim. Salamat, anak, pero huwag mo na akong tulungan. Baka mapagalitan ka pa kapag nalaman nilang hindi ako ang gumagawa nito. Bakit naman po kayo mapapagalitan? Nanay kayo ni Sir Soren, hindi katulong, sagot ni Kiora na may halong inis at awa sa boses. Inalalayan niya ang matanda na maupo sa isang mahabang bangko sa ilalim ng silong. Kinuha ni Kiora ang isang maliit na balot ng bukayo mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Matilde. Kain po muna kayo, pampalakas ng katawan. Alam ko pong hindi kayo masyadong nakakakain sa loob ng bahay. Sa simpleng gawaing iyon, naramdaman ni Matilde ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang malasakit ng isang kapwa-tao. Ang tamis ng bukayo ay tila gamot na humahaplos sa kanyang nagdurusang kalooban. Habang kumakain, napansin ni Kiora ang isang lumang kwintas na nakasabit sa leeg ni Matilde, isang gintong medalya na may nakaukit na kakaibang disenyo. Ang ganda naman po ng kwintas niyo, nanay. Parang pamilyar ang disenyong yan. Puna ni Kiora, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-iisip. Parang nakita ko na ang ganyang marka sa mga lumang painting sa munisipyo, yung tungkol sa pamilya Montemayor. Biglang hinawakan ni Matilde ang medalya at itinago ito sa loob ng kanyang damit. Alaala lang ito ng nakaraan, Kiora. Isang nakaraang mas mabuti pang manatiling nakabaon. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay biglang bumasag nang marinig nila ang tunog ng gulong ng sasakyan na pumapasok sa tarangkahan. Ang puso ni Matilde ay tila tumalon sa kaba. Mabilis na tumayo si Kiora at kinuha ang mga timba. Pilit na tinatapos ang gawain bago pa man bumaba si Isara. Lumabas si Isara mula sa sasakyan. Suot ang kanyang malapad na sombrero at mga mamahaling salamin. Ang kanyang tingin ay agad na napako sa dalawa. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa semento ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Kiora, malamig na tawag ni Isara. Hindi ba't ang trabaho mo ay sa bodega? Bakit ka narito sa labas at nakikipagkwentuhan sa matandang ito? Tinulungan ko lang po si Nanay Tilda, ma'am. Mukha po kasi siyang hihimatayin sa bigat ng dala niya. Matapang na sagot ng dalaga.
Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isara. Lumapit siya kay Kiora at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Makinig ka sa akin, bata. Ang scholarship mo ay nakadepende sa rekomendasyon ko sa barangay. Kung gusto mong makapagtapos ng pag-aaral, matuto kang tumingin lang sa dapat mong makita. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Lumingon si Isara kay Matilde. Ang kanyang boses ay naging mas matalas pa sa patalim. At ikaw, matanda, akala mo ba ay makakahanap ka ng kakampi sa batang ito? Nagkakamali ka. Lahat ng lumalapit sa iyo ay mapapahamak. Pumasok si Isara sa loob ng bahay nang hindi na lumingon muli. Iniwan ng dalawa sa gitna ng nakabibinging takot. Tumingin si Matilde kay Kiora. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng paumanhin. Umalis ka na, Kiora. Huwag mo na akong lalapitan muli. Tama si Isara. Mapapahamak ka lang dahil sa akin. Bulong ni Matilde habang nanginginig ang buong katawan. Pagpasok ni Matilde sa loob ng bahay, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito ang karaniwang kirot. Ito ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso. Ang paligid ay unti-unting nagdilim at ang boses ni Isara na tumatawag sa kanya mula sa kusina ay tila nanggagaling na sa ilalim ng lupa. Sinubukan niyang abutin ang kanyang gamot sa bulsa ng kanyang duster, ngunit ang kanyang mga daliri ay nawalan na ng lakas. Ang bote ng gamot na pinalitan ni Isara ng mga walang kwentang bitamina ay nahulog at gumulong sa sahig. Sa huling sandali bago mawalan ng malay, nakita ni Matilde ang anino ni Isara na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Pinapanood lang siyang dahan-dahang bumagsak sa malamig na sahig nang walang balak na tumulong. Isang gumaralgal na hininga ang huling kumawala sa lalamunan ni Matilde bago tuluyang lumubog ang kanyang diwa sa kadiliman. Ang dilim ay tila isang malapot na likidong dahan-dahang lumulunod kay Matilde. Wala siyang maramdaman kundi ang lamig ng semento sa kanyang pisngi at ang mahina at putol-putol na tibok ng kanyang puso. Sa kanyang pandinig, ang boses ni Isara ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang makapal na salamin, malayo, malamig, at walang kahit anong bakas ng awa. Sayang naman, matanda. Akala ko ay mas matagal kang lalaban. Masyado ka palang marupok, bulong ni Isara habang nakatayo sa tapat ng katawan ng kanyang biktima. Hindi gumalaw si Isara upang tumulong. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang bote ng gamot na gumulong sa sahig. Binuksan niya ito at tinitigan ang mga puting tableta sa loob. Mga bitamina na walang silbi para sa isang inaatake sa puso. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Bago niya mabilis na ibinulsa ang bote upang walang makakitang iba. Eksaktong sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng sasakyan ni Soren sa labas. Mas maaga ito kaysa sa inaasahan ng lahat. Sa isang kurap ng mata, ang malupit na ekspresyon ni Isara ay naglaho. Pinalitan ito ng isang mukha ng matinding sindak at pag-aalala. Isang maskara na sadyang ginawa para linlangin ang mundo. Soren! Love! Tulong! Si nanay! Sigaw niya, ang boses ay sapat na lakas upang umabot sa kalsada. Kumaripas ng takbo si Soren sa loob ng bahay. Nang makita ang kanyang ina sa sahig, tila tumigil ang mundo ng lalaki. Mabilis siyang lumuhod at binuhat ang ulo ni Matilde. Nay! Nanay! Anong nangyari? Isara! Anong nangyari? Hindi ko alam, love. Kagagaling ko lang sa kusina. Nakita ko na lang siyang nakahandusay dito. Humihikbing sagot ni Isara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakakapit sa balikat ni Soren. Tingnan mo. Nahulog pa ang gamot niya. Baka nakalimutan niyang inumin o baka nalito na naman siya sa dami ng iniisip niya. Binuhat ni Soren ang kanyang ina patungo sa sasakyan.
Sa bawat sandali ng biyahe patungo sa klinika, si Soren ay tila namamatay sa bawat paghinga. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, habang ang kanyang puso ay puno ng matinding pagsisisi. Bakit ba siya naniwala na ayos lang ang lahat? Bakit hindi niya napansin ang mabilis na paghina ng kanyang sariling ina? Pagkalipas ng ilang oras, naging matatag na ang kalagayan ni Matilde, ngunit nanatili siyang tulog dahil sa tindi ng pagod ng kanyang puso. Sa labas ng silid, nakaupo si Soren sa isang upuan. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Lumapit si Ay Sara at dahan-dahang hinaplos ang kanyang likuran upang magbigay ng huwad na lakas. Love, magiging maayos din ang lahat. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Malamig na wika ni Ay Sara. Tumingin si Soren sa asawa. Sa kabila ng kanyang pighati, nakaramdam siya ng malalim na pasasalamat dahil naroon si Sara sa tabi niya. Salamat, love. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ikaw na lang ang meron ako. Ngumiti si Sara at isang mapalinlang na halik ang idinampi niya sa noo ng kanyang asawa. Alam mo naman na gagawin ko ang lahat para sa'yo, di ba? Gusto ko lang na maging masaya tayo. Balang araw, bubuo tayo ng sarili nating pamilya, isang sanggol na kamukha mo. Nagliwanag ang mukha ni Soren sa narinig. Iyon din ang pangarap ko, Sara. Isang anak na magpapatuloy ng pangalan natin at mag-aalaga sa atin sa pagtanda. Ngunit sa loob ng madilim na isipan ni Sara, isang tawa ng paghamak ang umalingaw-ngaw. Naalala niya ang bawat gabi kung saan lihim niyang inihahalo ang mga pildoras na pang-iwas sa pagbubuntis sa kape ni Soren. Naalala niya rin ang katotohanang bago pa man sila ikasal, sumailalim na siya sa isang lihim na operasyon upang tuluyang alisin ang kanyang kakayahang magdalang tao. Hahayaan ko bang mabuhay ang dugo ng lalaking sumira sa kaligayahan ng aking ina? Bulong ni Sara sa kanyang sarili habang nakatingin sa tapat na mukha ni Soren. Hinding-hindi ka magkakaroon ng tagapagmana, Soren. Ang lahat ng ari-arian ni Don Leandro ay mapupunta sa akin at ang lahi ninyo ay magtatapos sa iyo. Ang pagmamahal ni Soren ay nagsisilbing sandata na ginagamit ni Sara upang mas lalo pang sugatan ang lalaki nang hindi nito nalalaman. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Soren sa tabi ng kama ng kanyang ina, lumabas si Sara ng klinika upang lumanghap ng hangin. Isang maliit na papel ang biglang inabot sa kanya ng isang batang lansangan bago ito mabilis na tumakbo palayo sa dilim. Nang buksan niya ito sa ilalim ng ilaw ng poste, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang nakasulat ay, "Alam ko ang ginawa mo sa balon. Alam ko kung sino ka talaga. Sara Montemayor. Mag-usap tayo sa ilalim ng puno ng mangga sa tapat ng trangka bukas ng gabi. Mula kay D." Niyukot ni Sara ang papel hanggang sa maging maliliit na piraso. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Si Mang Dio. Ang matandang yon ay nagiging isang laso na kailangang mabilis na puksain bago pa ito kumalat sa pandinig ni Soren. Hindi niya hahayaan na masira ng isang duwag na kapitbahay ang kanyang perpektong plano. Kung kailangang dumanak ang luha upang manahimik ang lahat, gagawin niya ng walang pag-aalinlangan. Lumingon siya sa bintana ng silid kung saan naroon ang mag-ina. Isang huling pagkakataon na lamang ang ibibigay niya sa tadhana. Sa pagdating ng malakas na bagyong ibinabalita sa radyo, sisiguraduhin niyang wala nang matitirang saksi sa kanyang mga kasinungalingan. Ang langit sa ibabaw ng lalawigan ng Quezon ay unti-unting nababalot ng makukulimlim na ulap, tila isang babala ng namumuong puot ng kalikasan. Ngunit sa loob ng trangka ng mga De La Vega, isang mas malupit na unos ang mas maagang dumating. Nakatayo si Soren sa gitna ng sala. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding pagkabigo habang nakatingin kay Kiora. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang isang mamahaling kwintas na ginto. Ang kwintas na pag-aari ni Yay Sara na matagal na raw nitong hinahanap. "Hindi ko po ninakaw yan, Sir Soren. Sumusumpa ako sa harap ng Diyos."
umiiyak na hiyaw ni Kiora. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at kahihiyan. Nakita ko na lang po iyan sa loob ng bag ko pagkatapos kong maglinis sa bodega. Mula sa gilid, marahan na lumapit si Isara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng luha at panlulumo. Kiora, tinuring ka naming pamilya dito. Pinagkatiwalaan ka namin kahit na marami kaming naririnig na hindi maganda tungkol sa'yo. Paano mo nagawa ito sa amin? Matapos kitang tulungan sa scholarship mo? Wala akong kinuha. Ulit ni Kiora, ang kanyang tingin ay bumaling kay Matilde na nakaupo sa isang silya sa sulok, maputla at walang lakas. Nanay Tilda, sabihin niyo po sa kanila. Alam niyo pong hindi ko magagawa iyon. Gumalaw ang mga labi ni Matilde. Nais niyang sumigaw na nakita niya si Sara na pumasok sa bodega kaninang umaga, bit-bit ang bag ni Kiora. Nais niyang sabihin na ito ay isang bitag. Ngunit bago pa siya makabuo ng tunog, dumaan ang isang mabilis at matalim na tingin mula kay Isara. Isang tingin na nagsasabing kapag nagsalita siya, ang gamot na kailangan niya para mabuhay ay tuluyan ng maglalaho. Tama na ito. Pigil ni Soren. Ang boses ay mababa at puno ng pait. Kiora, umalis ka na. Ayoko nang makita ang mukha mo dito sa trangka. Huwag ka nang babalik at huwag mo nang asahan ang anumang tulong mula sa amin. Humagulgol si Kiora habang dinampot ang kanyang mga gamit. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, huminto siya sa harap ni Soren. Ang kanyang mga mata, kahit basa ng luha, ay nag-aapoy sa katotohanan. Aalis ako, Sir Soren, pero tandaan niyo ang sasabihin ko. Ang magnanakaw ay hindi ang taong kumuha ng ginto, kundi ang taong nagnanakaw ng dangal ng sarili niyang pamilya. Tingnan niyo po ng mabuti ang mga kamay ng nanay niyo. Ang mga sugat na yan ay hindi galing sa katandaan, kundi sa paghihirap na pilit ninyong hindi nakikita. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Tila isang hatol na nag-iwan ng nakabibinging katahimikan. Kinagabihan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, bago ang bagyo, lumabas si Isara upang puntahan ang kabilang bakod. Naabutan niya si Mang Dio na balisa at hindi mapakali sa ilalim ng kanyang kubo. Akala mo ba ay matatakot mo ako sa munting papel mo, Dio? Ang boses ni Isara ay tila huni ng ahas sa dilim. Alam ko ang bawat pulgada ng lupang kinamkam mo mula sa mga De La Vega noong mamatay ang matandang Leandro. May mga dokumento ako na magpapatunay na isa kang magnanakaw ng lupa. Gusto mo bang mabulok sa kulungan sa edad mong yan? Nangatalang tuhod ni Mang Dio. Ang kanyang katapangan ay mabilis na natunaw sa harap ng banta ng bilangguan. Patawad, Isara. Naawa lang ako sa matanda. Ang awa ay para sa mga mahihina at ikaw ay mahina. Sabi ni Isara sabay talikod. Mula ngayon, wala kang nakikita, wala kang naririnig. Kung hindi, ikaw ang unang mawawala bago pa man dumating ang susunod na ani. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Matilde sa loob ng kanyang silid ay nakatagpo ng isang pagkakataon. Sa pagmamadali ni Isara, nakalimutan nitong ilak ang cabinet sa ilalim ng hagdan. Sa panginginig ng mga kamay, hinalughog ni Matilde ang mga lumang papel hanggang sa matagpuan niya ang isang asul na folder. Nang buksan niya ito, tila tumigil ang kanyang mundo. Doon, sa gitna ng mga dokumento ng lupa, ay ang liham na may pirma ni Don Leandro Montemayor, ang lalaking minahal niya sa tago, ang ama ni Soren. Nakasulat doon ang katotohanang matagal nang itinago. Ang trangka na kinalalagyan nila ngayon ay hindi pag-aari ni Isara, kundi isang pamana para kay Soren bago pa man ito isilang. Diyos ko, bulong ni Matilde, ang mga luha ay pumatak sa papel. Lahat ng ito, lahat ng paghihirap namin ay dahil sa kasakiman ng babaeng ito. Biglang bumasag ang katahimikan ng gabi ng isang malakas na dagundong ng kulog mula sa labas.
Ang hangin ay nagsisimulang humampas sa mga bintanang yero, lumilikha ng isang nakakatakot na ritmo. Sa radyo na naiwang bukas sa kusina, ang boses ng tagapagbalita ay puno ng babala. Ang bagyong papasok sa Quezon ay isa ng super typhoon. Inaasahan ang matinding pagbaha at malakas na hangin. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag nang lumabas ng kanilang mga tahanan. Napatingin si Matilde sa bintana. Ang kadiliman sa labas ay tila isang dambuhala na handang lumamon sa lahat. Alam niya, hindi lang ang bagyo ang dapat niyang ikatakot. Sa loob ng bahay na ito, kasama ang isang babaeng handang pumatay para sa yaman. Ang tunay na panganib ay kasama na nila sa ilalim ng iisang bubong. Hinawakan ni Matilde ang asul na folder at isiniksik ito sa loob ng kanyang damit. Malapit sa kanyang puso, ito na ang huling bala niya. At sa pagdating ng Unos, sisiguraduhin niyang ang katotohanan ay hindi na muling lulubog sa baha ng "Diyan ka na mamatay sa dilim, matanda. Wala nang magliligtas sa'yo. Kasama ng mga kasinungalingan mo, lalamunin ka ng baha at walang makakarinig sa huling hininga mo." Ang boses ni Guy Sara ay hindi nanggaling sa loob ng kwarto, kundi mula sa kabilang panig ng nakakandado ng pinto ng bahay. Sa labas, ang langit ay tila nagngangalit. Ang hagupit ng hangin ay parang naniningil, hinahampas ang bawat punong tsakaw sa trangka. At ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas na tila gustong burahin ang mundo. Ilang minuto lamang ang nakalilipas, kumaripas ng takbo si Sara sa kwarto ni Matilde. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding takot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo. "Nanay! Si Soren! Ang warehouse sa itaas. Nagiba ang bubong!" Sigaw ni Sara sa gitna ng kulog. Naipit siya sa loob. Kailangan niya ang gamot niya sa hika. Naiwan niya sa sasakyan pero hindi ko mahanap. "Nanay, parang awa niyo na. Puntahan niyo siya habang kumukuha ako ng tulong kay Mang Jo." Sa narinig na panganib na banta sa buhay ng kanyang anak, nakalimutan ni Matilde ang sariling sakit sa puso. Nakalimutan niya ang lamig ng gabi. Ang tanging umiral sa kanyang isip ay ang kaligtasan ni Soren. Mabilis niyang kinuha ang bote ng gamot na iniabot ni Sara. Ang boteng alam nating mga bitamina lamang ang laman at sumunod sa utos ng manugang. "Mag-iingat ka, Sara. Puntahan mo agad si Dio." Huling sigaw ni Matilde bago siya lumabas sa pinto. Ngunit paghakbang pa lamang niya sa putikan, narinig niya ang malakas na tunog ng kandado. Ang pinto ng bahay ay itinarangkada ni Sara mula sa loob. Nang lumingon si Matilde, nakita niya ang anino ni Sara sa likod ng bintanang salamin. Nakatayo ng tuwid, walang bakas ng takot, at dahan-dahang nag-aapoy ng isang ngamong ngiti habang pinapanood ang matanda sa gitna ng unos. Napagtanto ni Matilde ang lahat. Walang panganib kay Soren. Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog sa loob ng bahay. Marahil ay pinainom ng pampatulog ni Sara upang hindi magising sa gitna ng baha. Siya ang dinala sa bitag. "Soren! Soren, anak!" sigaw ni Matilde. Ngunit ang kanyang boses ay agad nilamon ng dagundong ng kulog. Sinubukan niyang kalampagin ang pinto, ngunit ang hangin ay muling humampas. Itinutulak siya palayo sa semento. Ang ulan ay malamig, na tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sa kabila ng panganib, hindi siya tumigil. Isiniksik niya ang asul na folder sa loob ng kanyang duster. Tinitiyak na hindi ito mababasa ng lubos at nagsimulang lumakad patungo sa direksyon ng warehouse. Kahit alam niyang maaaring kasinungalingan ang lahat, hindi siya mapakali. Paano kung totoo? Paano kung nandoon nga si Soren? Bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang putik ay tila mga kamay na humihila sa kanyang mga paa pababa. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kasamang matinding kirot na tila pinipiga ang kanyang dibdib. "Patawad, anak. Kailangan kong makarating."
Bulong niya sa sarili, habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Nang marating niya ang warehouse, nakita niyang sarado ito at walang anumang bakas ng pagkagiba. Walang Soren na naghihintay. Doon, sa gitna ng madilim at abandonadong bahagi ng trangka, naramdaman ni Matilde ang pinakamabigat na uri ng kalungkutan. Hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa katotohanang ang taong pinagkatiwalaan ng kanyang anak ay ang mismong taong gustong pumatay sa kanya. Sinubukan niyang bumalik, ngunit sa isang malakas na bugso ng hangin, isang sanga ng puno ang nabali at bumagsak sa kanyang harapan. Napaatras si Matilde, nawalan ng balanse at bumagsak sa malalim na putikan. Ang bote ng gamot ay tumalsik mula sa kanyang kamay, ngunit agad niya itong kinapkap. Kahit sa huling sandali, iniisip niya pa rin na baka kailanganin ito ni Soren. Nakadapa siya sa putik, basang-basa, nanginginig, at unti-unti nang nawawalan ng init ang kanyang katawan. "Leandro, kunin mo na ako," pagtawag niya sa ama ni Soren sa kanyang isip. "Pero iligtas mo ang anak natin. Huwag mong hayaang makuha niya ang lahat." Ang kanyang mga kamay ay unti-unti nang bumibitaw sa pagkapit sa lupa. Ang tunog ng ulan ay naging isang malungkot na oyayi sa kanyang pandinig. Habang dahan-dahang pumipikit ang kanyang mga mata, isang liwanag mula sa isang flashlight ang tumama sa kanyang mukha. Isang anino ang mabilis na tumatakbo patungo sa kanya sa gitna ng baha. Isang tao na kanina pa nakamasid mula sa malayo. Isang tao na sa wakas ay piniling pakinggan ang sigaw ng kanyang konsensya kaysa sa takot sa bilangguan. "Nanay Tilda! Nanay Tilda!" Bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay, naramdaman ni Matilde ang isang pares ng malalakas na braso na binuhat siya mula sa putikan. Hindi ito si Soren, ngunit ang init ng yakap na yon, ang huling bagay na naramdaman niya bago ang lahat ay maging payapa at itim. Sa kabilang panig ng trangka, sa loob ng mainit at ligtas na kwarto, dahan-dahang uminom ng tsaa si Isara habang pinapanood ang pagguho ng mga puno sa labas. Para sa kanya, ang bagyong ito ang maglilinis sa lahat ng kalat ng nakaraan. Ang hindi niya alam, ang baha na kanyang inaasahan ay siya ring maglalabas sa lahat ng kasinungalingan na pilit niyang ibinaon. "Nay? Nanay, nasaan po kayo?" Ang boses ni Soren ay gumaralgal sa gitna ng madilim at malamig na bahay. Nagising siya na may mabigat na pakiramdam sa ulo, isang kakaibang antok na tila hinaluan ng gamot ang huling baso ng gatas na ininom niya kagabi. Ang bagyo ay humupa na. Iniwan ang tunog ng mga huling patak ng ulan sa bubong na yero at ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa nakabukas na bintana. Wala sa kanyang tabi si Isara. Nang lumabas si Soren sa sala, nakita niya ang asawa na kalmadong nagtitimpla ng kape. Tila walang nangyaring bagyo sa labas. "Isara, nasaan si nanay? Bakit bukas ang pinto ng kwarto niya at wala siya doon?" Nag-aalalang tanong ni Soren. Humarap si Isara. Ang kanyang muka ay bakas ng isang malungkot at mapait na ekspresyon. "Love, kanina pa ako umiiyak dito. Pinigilan ko siya, pero sa gitna ng bago, bigla siyang nagwala." Sabi niya, may kukunin daw siya sa labas. "Sinubukan ko siyang habulin pero napakalakas ng hangin." "Soren, baka dahil sa kalituhan niya, lumabas siya at hindi na nakabalik." Nanlamig ang buong katawan ni Soren. Hindi niya pinansin ang mga paliwanag ni Isara. Mabilis siyang lumabas ng bahay, sumasayad ang kanyang mga paa sa makapal na putik na iniwan ng baha. "Nay! Nanay Tilda!" Sigaw niya. Ang boses ay puno ng pait. Sa dulo ng trangka, malapit sa kalsada, nakita niya ang isang liwanag mula sa health center ng barangay. Kumaripas siya ng takbo. Doon sa loob ng maliit at masikip na silid, nakita niya si Mang Dio at si Kiora. Basang-basa sila, balot ng kumot at sa gitna ng silid, nakahiga si Matilde sa isang papag. Ang kanyang ina ay maputla,
Halos puti na ang mga labi at ang bawat hininga nito ay tila isang pakikipaglaban. Ngunit ang mas nakapagpabagsak sa tuhod ni Soren ay ang makita ang mga kamay ng kanyang ina. Ang mga palad ni Matilde ay nagnanaknak sa sugat, puno ng mga kalyo at hiwa mula sa pagbubuhat ng mabigat at pagkakadapa sa putikan. Sir Soren, mabuti at dumating kayo. Wika ni Kiora, ang boses ay puno ng galit na hindi na niya itinago. Dinala siya dito ni Mang Dio. Nakita niya ang nanay niyo na nakadapa sa putikan sa gitna ng bagyo, habang ang pinto ng bahay niyo ay nakakandado mula sa loob. Ano? Bulong ni Soren. Hindi, sabi ni Isara. Huwag na kayong makinig sa mga kasinungalingan ng babaeng yon, Soren. Putol ni Mang Dio, habang iniabot ang isang asul na folder na punong-puno ng putik, ngunit maingat na binalot sa plastik. Iyan ang hawak ng nanay mo nung makita ko siya. Iyan ang pilit niyang piprotektahan, kahit na halos hindi na siya makahinga sa ilalim ng ulan. Nanginig ang mga kamay ni Soren habang binubuksan ang folder. Sa loob nito, nakita niya ang mga liham na may pirma ni Don Leandro Montemayor, ang kanyang ama. Nabasa niya ang tungkol sa pamanang lupa, ang pag-amin ng pagmamahal sa kanyang ina, at ang babala tungkol sa pamilya Montemayor na gagawa ng lahat upang mabawi ang ari-arian. Ngunit hindi lang iyon ang nandoon. Inabot din ni Kiora ang isang maliit na bote ng gamot na nakuha niya mula sa duster ni Matilde. Sir, tiningnan po ito ng nurse dito sa center. Sabi ni Kiora, ang boses ay mababa at puno ng pait. Hindi po ito gamot sa puso. Mga bitamina lang po ito na madalas ibigay sa mga bata. Pinagpalit po ang gamot ni Nanay Tilda. Kaya po siya inaatake dahil wala siyang iniinom na tamang gamot sa loob ng bahay niyo. Tila binuhusan ng nagyayelong tubig si Soren. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila isang malakas na sampal na gumigising sa kanya mula sa mahabang panaginip. Tiningnan niya ang kanyang ina, ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat, ang babaeng tiniis ang hirap ng buhay sa Marinduque upang mapag-aral siya, at ang babaeng tinangkan niyang talikuran dahil sa mga bulong ng isang mapanlang na asawa. Lumuhod si Soren sa tabi ng papag. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Matilde. Ang mga daliri ng kanyang ina ay magaspang. May mga sugat na sariwa pa mula sa lubid ng balon at may mga bahid ng putik na hindi pa natatanggal. Sa bawat kalyo na nadarama niya, tila naririnig ni Soren ang bawat hikbi ng kanyang ina na pilit nitong itinago sa kanya. Nay, patawarin niyo ako, bulong ni Soren. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga sugatang kamay ni Matilde. Naging bulag ako. Naging bingi ako sa sarili kong dugo. Sa sandaling iyon, dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Matilde. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang kanyang anak na umiiyak sa kanyang tabi. Hindi siya nagsalita ng kahit anong sumbat. Sa halip, sa gitna ng kanyang panghihina, pilit niyang iniangat ang kanyang kamay upang haplusin ang pisngi ni Soren. Anak! Ang boses ni Matilde ay tila isang mahinang ihip ng hangin. Ligtas ka ba? Sabi ni Isara. Naaksidente ka. Ang tanong na yon ng kanyang ina, ang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Soren. Kahit sa bingit ng kamatayan, ang kaligtasan pa rin niya ang iniisip nito. Ang pagmamahal ng isang ina ay hindi matitinag kahit patratuhin ito ng masahol pa sa hayop. Tumayo si Soren, ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal para kay Isara, ay naging kasing talim na ng kidlat. Kiora, Mang Dio, bantayan niyo po muna si nanay. Utos ni Soren. Ang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Babalik ako. May kailangan lang akong tapusin. Soren, mag-iingat ka. Babala ni Mang Dio. Ang babaeng yon, hindi siya basta-basta susuko. Hindi sumagot si Soren. Lumabas siya ng health center at sumakay sa kanyang sasakyan. Pinaharurot niya ito
patungo sa trangka. Ang bawat segundo ng paglalakbay ay puno ng mga alaala ng bawat pangiinsulto, bawat gaslighting, at bawat kasinungalingan na ginawa ni Sara sa loob ng kanilang tahanan. Nang marating niya ang bahay, nakita niya si Sara na nakatayo sa beranda, nakatingin sa malayo habang hawak ang isang baso ng tsa. Sa paningin ng iba, isa siyang larawan ng kapayapaan. Ngunit para kay Soren, nakikita na niya ang tunay na halimaw sa likod ng magandang mukhang iyon. Hininto ni Soren ang sasakyan at bumaba. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na umaga. Tila isang hudyat ng pagtatapos ng lahat ng kasinungalingan. Tumingin si Sara sa kanya, isang mapanlokong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Love, nahanap mo ba si nanay? Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na siyang hanapin sa gitna ng baha. Baka Hindi na naituloy ni Sara ang kanyang sasabihin nang makita ang asul na folder na hawak ni Soren. Ang kanyang nangiti ay dahan-dahang naging isang grimace ng takot at galit. Tapos na ang palabas mo, Sara? Ang boses ni Soren ay gumaralgal sa tindi ng puot. Alam ko na ang lahat. Alam ko na kung sino ka at kung ano ang ginawa mo sa nanay ko. Nayanig ang buong sala sa lakas ng pagbaksak ng pinto nang itulak ito ni Soren. Hindi na niya kailangan ng permiso upang pumasok sa sarili niyang bahay. Ang bahay na ngayon ay tila isang estrangherong lugar para sa kanya. Nakatayo si Sara sa gitna ng silid, dahan-dahang ibinaba ang kanyang tasa ng tsaa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas, binabantayan ang bawat galaw ng asawa. Love, bakit ka sumisigaw? Baka makabuti kung maupo ka muna at huminga ng malalim. Malambing na wika ni Sara, ngunit ang lambing na yon ay tila isang kutsilyong nababalot ng pilus. Hindi sumagot si Soren. Sa halip, inihagis niya ang asul na folder sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng mga papel na humampas sa kahoy ay umalingaw-ngaw. Sa tahimik na sala, isinunod niya ang maliit na bote ng gamot na nakuha ni Kiora. Sino ka ba talaga, Sara? Ang boses ni Soren ay gumaralgal sa tindi ng puot. At bakit mo ginawa ito sa nanay ko? Bakit mo siya pinagpalit ng gamot? Bakit mo siya kinulong sa labas sa gitna ng bagyo? Tiningnan ni Sara ang folder. Pagkatapos ay muling tumingin kay Soren. Sa isang iglap, ang maamong maskara na suot niya sa loob ng ilang taon ay dahan-dahang natanggal. Ang kanyang balikat ay tuwid na tuwid at ang kanyang labi ay gumuhit ng isang nakakangilong na ngiti. Isang tawa na parang pagkiskis ng bakal sa semento. Sa wakas, anas ni Sara, ang boses ay naging malamig at baritono. Sa wakas ay nagising ka na rin sa mahaba mong tulog, Soren. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa at hinawakan ang asul na folder. Sino ako? Ako ang tunay na tagapagmana ng lahat ng ito. Ako si Sara Montemayor, ang kaisa-isang legal na anak ni Don Leandro Montemayor. At ikaw? Ikaw lang naman ang anak sa labas ng isang hamak na mananahi na sumira sa pamilya ko. Naniga si Soren sa kanyang kinatatayuan. Montemayor, ang sabi mo ay ulila ka na sa mga magulang at wala kang kahit na anong yaman. Kailangan kong sabihin iyon para makalapit sa iyo. Sigaw ni Sara, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa hantuhod. Buong buhay ko, nakita ko ang paghihirap ng aking ina dahil sa pangungulila kay Leandro. At ang dahilan, ang nanay mong mukhang santo pero ahas pala. Namatay ang nanay ko sa sama ng loob, habang ang tatay ko, bago mamatay, ay ang nanay mo pa rin ang tinatawag. Ibinigay niya ang pinakamagandang bahagi ng trangka sa'yo sa isang bastardo. Hindi bastardo ang tawag sa akin ni tatay. Depensa ni Soren, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Minahal niya kami. At iyon ang kasalanan niya, bulyaw ni Sara. Kaya nararapat lang na bawiin ko ang lahat.
Ang bawat patak ng pawis mo, ang bawat sentimo ng lupang ito ay dapat sa akin. At ang nanay mo, ipinatikim ko lang sa kanya ang hirap na dinanas ng nanay ko. Ang ganda ng palabas, di ba? Akala mo ay mahal ko siya. Akala mo ay inaalagaan ko siya, habang dahan-dahan ko siyang pinapatay sa harap mo mismo. Humakbang si Soren papalapit. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Hayop ka, Isara. Paano mo nagawang lokohin ako? Minahal kita. Akala ko ay bubuo tayo ng pamilya. Humalakhak si Isara, isang tawang puno ng pang-uuyam na nagpadama kay Soren ng matinding panliliit. Pamilya? Akala mo ba ay papayag akong magdala ng bunga ng iyong dumi sa sinapupunan ko? Akala mo ba ay hahayaan kong magpatuloy ang dongmaw ng isang mananahi sa pamilya Montemayor? Lumapit si Isara at bumulong sa tenga ni Soren. Ang kanyang boses ay tila laso na dumadaloy sa bawat ugat ng lalaki. Kaya ko pinalitan ng kape mo gabi-gabi, Soren. Kaya ko ibinigay sa'yo ang mga gamot na yon. Sinigurado ko na hinding-hindi ka magkakaroon ng anak. Gusto kong ang dongmaw ninyo ay magtapos sa'yo. Gusto kong mamatay kang mag-isa, gaya ng pagkamatay ng dangal ng nanay ko. Napaatras si Soren. Ang kanyang puso ay tila nadurog sa libu-libong piraso. Hindi lang ang kanyang ina ang sinira ni Yisara, kundi ang kanyang buong pagkatao at kinabukasan. Ang babaeng niyakap niya tuwing gabi ay ang mismong demonyong unti-unting pumapatay sa kanya. Hindi kita sasaktan, Isara, mahinang sabi ni Soren. Ang kanyang boses ay puno ng matinding pait at pagkadismaya. Dahil ang mamatay sa kamay ko ay masyadong madali para sa'yo. Gusto kong makita kung paano ka lalamunin ang sarili mong puot. Wala kang mapapatunayan, sigaw ni Isara, habang mabilis na kinuha ang folder at akmang itatapon ito sa naglalagablab na kalan sa kusina. Akin ang lupang ito. Akin ang lahat. Ngunit bago pa siya makahakbang, ang pinto ng bahay ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Mang Dio at Kiora ang pumasok, kundi kasama na nila ang dalawang opisyal ng pulisya at si Attorney Celeste Ranyola. Hindi na kailangang magsunog ng papel, Isara. Wika ng abogada habang itinataas ang isang dokumento. May hawak kaming orihinal na kopya ng testamento ni Don Leandro na nakuha namin mula sa bangko sa Maynila. At mayroon din kaming testimonya mula kay Mang Dio tungkol sa pagtatangka mong pumatay sa pamamagitan ng pagpapalit ng gamot. Nabitawan ni Isara ang asul na folder. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang naging maputla. Tumingin siya sa paligid, desperadong naghahanap ng matatakasan, ngunit pakiramdam niya ay unti-unting sumisikip ang buong bahay. Tila wala ng hangin na kanyang malanghap. Sa isang biglaang hakbang, dinampot ni Isara ang isang maliit na kutsilyo mula sa mesa at mahigpit itong hinawakan sa kanyang dibdib. Nanginginig ang mga kamay. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya puno ng takot at galit. "Hindi niyo ako basta-basta mapipilit. Hindi ako susuko." "Isara, tama na!" Sigaw ni Soren, ngunit nanatili siyang nakatigil sa kinatatayuan. Sa mga mata ng kanyang asawa, nakita niya ang isang uri ng pagkawasak, isang galit na matagal nang kumain sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng matinding katahimikan, isang mahinang tinig ang nagmula sa pintuan. Naroon si Matilde, nakaupo sa isang wheelchair na marahang itinutulak ni Kiora. Maputla pa rin ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado at puno ng awa. "Hayaan niyo na siya." Mahinahon, ngunit matatag na wika ni Matilde. "Isara, ang galit ay hindi kailanman nagdala ng tunay na yaman. Ang tanging naipundar nito sa iyo ay isang pusong puno ng lamig at dilim. Sumuko ka na, anak. Hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon ka pang magsisi." Ang pagtawag ni Matilde sa kanya ng anak ay tila naging huling mitya para sa katinuan ni Yesara.
Binitawan niya ang kutsilyo at napaluhod sa sahig, humahagulgol ng malakas, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Habang pinupusasan ng mga pulis si Sara, lumapit si Soren sa kanyang ina at lumuhod sa paanan nito. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang mahigpit na hawak sa kamay at ang mga luhang dumadaloy ay sapat na upang simulan ang mahabang proseso ng paghilom. Ang katahimikan na bumalot sa trangka pagkatapos ng pag-alis ng mga pulis ay tila isang malambot na kumot na dahan-dahang nagpapatahan sa nagngangalit na lupa. Ang sikat ng araw ay sumisilip na sa pagitan ng mga ulap, nagbibigay ng gintong liwanag sa mga dahon ng seikaw na basang-basa pa ng ulan. Ngunit sa loob ng bahay, ang bawat sulok ay tila may bakas pa rin ng lason na iniwan ni Sara. Nakatayo si Soren sa gitna ng sala, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumibitaw sa pagkakakuyom, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi pa rin naglalaho. Sa harap niya, si Attorney Celeste Ranyola ay maingat na inililigpit ang mga dokumento. Sir Soren, the legal process will take time, but the evidence is overwhelming. Wika ng abogada sa mahinahong boses. Ang annulment ng kasal ninyo ay magiging mabilis dahil sa panloloko at sa katotohanang magkadugo kayo. At tungkol naman sa lupang ito, malinaw ang huling testamento ni Don Leandro. Inyo ito, at walang sino man ang makakakuha nito sa inyo muli. Tumango si Soren, ngunit ang kanyang isip ay wala sa yaman o sa lupa. Lumingon siya sa kanyang ina na kasalukuyang inaalagaan ni Kiora sa kabilang silid. Salamat, Attorney. I just want my mother to be safe now. Pabulong na sagot ni Soren. Lumapit si Mang Dio. Bit-bit ang isang lumang panukat ng lupa. Ang kanyang muka ay puno ng hiya at pagsisisi. Soren, anak, ibabalik ko ang bahagi ng lupang inusog ko noong mamatay ang tatay mo. Tinakot ako ni Sara, pero hindi yun sapat na dahilan para saktan ng nanay mo. Handa akong tanggapin ang anumang parusa. Hinawakan ni Soren ang balikat ng matanda. Mang Dio, ang katapangan ninyong magsalita sa gitna ng bagyo ang nagligtas sa buhay ng nanay ko. Sapat na yon. Ayusin natin ang bakod sa mga susunod na araw. Nang makaalis ang lahat, pumasok si Soren sa kwarto ni Matilde. Naabutan niya ang kanyang ina na nakasandal sa mga unan, habang si Kiora ay dahan-dahang sinusuklayan ang kanyang maputing buhok. Ang bawat hagod ng suklay ay tila isang seremonya ng pagbabalik ng dangal sa matanda. Nay! Tawag ni Soren habang lumalapit at lumuluhod sa tabi ng kama. Pinatigil ni Matilde si Kiora at hinawakan ang mukha ng kanyang anak. Tinitigan niya ang mga mata ni Soren, mga matang puno ng sugat at pagtataka sa kung paano magpapatuloy ang buhay pagkatapos ng ganitong klasing pagtataksil. Nay, narinig niyo po ang sinabi ni Sara kanina. Gumaralgal ang boses ni Soren. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha. Hindi na ako magkakaroon ng anak. Pinatay niya ang pagkakataon kong maging tatay. Ang dongmaw niyo, ang dongmaw ni tatay, hihinto na sa akin. Napuno ng matinding lungkot ang silid. Maging si Kiora ay napayuko. Nararamdaman ang bigat ng katotohanan ito. Isang pangarap na binuo sa kasinungalingan at iwinakasan sa pinakamahapdi na paraan. Ngunit si Matilde ay hindi umiyak. Sa halip, hinila niya ang ulo ni Soren at isinandal ito sa kanyang balikat, gaya ng ginagawa niya noong maliit pa itong bata at natatakot sa kulog. Anak, makinig ka sa akin. Ang boses ni Matilde ay matatag at puno ng karunungan. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dongmao. Ang pamilya ay tungkol sa pagmamahal na itinatanim natin sa puso ng iba. Tingnan mo si Kiora. Tingnan mo ang mga taong tumulong sa atin. Hindi mo man maipasa ang pangalan mo sa sarili mong anak. Maipapasa mo naman ang kabutihan ng puso mo sa maraming bata
na nangangailangan ng pagkalinga. Humiwalay si Matilde at tiningnan si Soren ng diretso. Ang dongmaw ay nabubulok sa lupa, pero ang kabutihan ay nabubuhay habang buhay. Huwag mong hayaang ang kasamaan ni Yisara ang magtakda ng iyong kinabukasan. Ang pagiging ama ay hindi nasusukat sa laman, kundi sa pag-aaruga. Napahagulgol si Soren sa bisig ng kanyang ina. Doon, sa init ng yakap ni Matilde, dahan-dahang natunaw ang yelo ng puot sa kanyang puso. Naramdaman niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Makalipas ang ilang linggo, ang trangka ay muling naging buhay. Ang mga nasirang puno ng seikaw ay muling tinaniman. Si Kiora ay binigyan ni Soren ng sapat na pondo upang makapagtapos ng kanyang pag-aaral at pansamantala siyang nagsisilbing tagapamahala ng mga manggagawa sa trangka. Sa munisipyo, lumabas ang hatol kay Isara. Dahil sa tindi ng kanyang mga kasalanan at ang ebidensya ng pagtatangkang pumatay, siya ay nahatulan ng mahabang pagkabilanggo. Balita rin na ang kanyang isipan ay unti-unti nang bumibigay dahil sa sarili niyang puot at kasalukuyan siyang nasa ilalim ng obserbasyon sa isang mental facility sa loob ng kulungan. Isang hapon, habang nakaupo sina Soren at Matilde sa beranda, nakita nila ang isang maliit na bata na anak ng isa sa kanilang mga magsasaka na tumatakbo sa gitna ng mga puno. Tumigil ang bata at kumaway sa kanila. "Lola Tilda, Sir Soren, tingnan niyo po ang nakuha kong bunga." Sigaw ng bata habang ipinapakita ang isang malusog na bunga ng seikeo. Napangiti si Soren, tumayo siya at nilapitan ng bata upang turuan kung paano ang tamang pagpitas. Pinanood sila ni Matilde mula sa malayo. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang hatol ng langit ay hindi palaging apoy at parusa. Minsan, ito ay ang pagkakataong muling magmahal sa kabila ng lahat ng sakit. Ang trangka na dating naging bilangguan ay naging isang kanlungan na ngayon ng mga taong nawalan ng pag-asa. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang isang matandang babae na ang tanging armas ay ang kanyang pananampalataya at pagtitiis. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang humupa ang pinakamalakas na bagyong dumating sa lalawigan ng Quezon. Ngunit sa trangka ng mga De La Vega, ang mga bakas ng pagkawasak ay hindi na makikita. Sa halip, ang bawat puno ng seikao ay tila mas lalong naging malusog. Ang mga dahon ay mas lalong luntian at ang amoy ng sariwang lupa at tsokolate ay pumupuno sa hangin tuwing umaga. Ang bukang liwayway ay dahan-dahang sumisilip sa abot-tanaw, nagbibigay ng kulay rosas at gintong liwanag sa langit. Nakatayo si Soren sa gitna ng taniman. Hawak ang isang maliit na gunting pampungos. Hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang tabi ay isang batang lalaki, si Lito, ang anak ng isa sa kanyang mga manggagawa na naulila sa ama noong nakaraang taon. "Sir Soren, ganito po ba ang tamang pagpitas?" tanong ng bata habang maingat na hinahawakan ng bunga. Ngumiti si Soren. Isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang bagay na akala niya ay hindi na niya magagawa muli. Inakbayan niya ang bata. "Oo, Lito, huwag mong biglain. Parang pag-aalaga lang ng damdamin. Kailangan ng pasensya at pag-iingat." Sa malayo, nakita nila si Kiora na papalapit. Bit-bit ang ilang mga dokumento. Nakapagtapos na siya ng kanyang kurso sa agrikultura sa tulong ni Soren at ngayon ay nagsisilbing opisyal na administrador ng trangka. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, tanging determinasyon na lamang at pasasalamat. Habang naglalakad, ang dalawa patungo sa malaking bahay, naabutan nila si Matilde na nakaupo sa kanyang paboritong tumba-tumba sa beranda. Ang kanyang mukha, kahit na may mga kulubot ng panahon, ay tila nagniningning sa kapayapaan. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang kailangang itagong lihim sa ilalim ng unan. "Nay,
Heto na po ang paborito ninyong mainit na tsokolate. Wika ni Kiora sabay abot ng tasa. Salamat anak, sagot ni Matilde. Tumingin siya kay Soren na papalapit sa kanya. Anak, kumusta ang ani sa itaas? Maayos po, Nay. Mukhang ito ang pinakamalaking harvest natin sa loob ng maraming taon. Sagot ni Soren bago humalik sa pisngi ng ina. Naupo si Soren sa tabi ni Matilde. Sa loob ng 1 taon, maraming nagbago. Ang kasal nila ni Sara ay opisyal ng napawalang bisa. Ang katotohanang sila ay magkadugo ay naging isang masakit na alaala na lamang na unti-unti nang tinatanggap ng panahon. Si Sara ay nananatili sa loob ng isang pasilidad, malayo sa mundo, nakakulong sa sarili niyang mga kasinungalingan at puot. Ngunit para kay Matilde, wala nang puwang ang galit. Tuwing linggo, nagpapapadala pa rin siya ng kaunting tulong at pagkain para kay Sara sa pamamagitan ng simbahan. Hindi dahil sa kailangan niyang gawin iyon, kundi dahil sa nais niyang palayain ang kanyang sariling puso mula sa anumang bigat. Nay, may naisip po ako. Simula ni Soren habang nakatingin sa malawak na lupain. Gusto ko pong magtayo ng isang maliit na paaralan dito sa loob ng trangka. Para sa mga anak ng mga manggagawa natin at para sa mga batang walang kakayahang mag-aral sa bayan. Tatawagin nating Eskwela de Matilde. Napatigil si Matilde at ang kanyang mga mata ay nangilid ang luha ng kagalakan. Anak, seryoso ka ba? Opo, Nay. Tama po kayo. Ang dongmao ay hindi sapat upang tawaging pamilya ang isang tao. Pero ang pag-ibig na itatanim natin sa mga batang ito, iyon ang tunay na pamanang hindi kailanman mabubulok. Sila ang magiging mga anak ko. Hinawakan ni Matilde ang kamay ng kanyang anak. Ang kamay ni Soren ay magaspang din ngayon dahil sa pagtatrabaho sa bukid, gaya ng kanyang mga kamay noon. Ngunit ang gagasgas na yon ay hindi simbolo ng pagdurusa, kundi simbolo ng dangal at pagmamahal. Sa gitna ng katahimikan ng umaga, narinig nila ang tawanan ng mga bata na nagsisimulang maglaro sa malapit na sapa. Ang tunog ng kanilang saya ay tila isang awit ng tagumpay laban sa lahat ng sakit ng nakaraan. Nahanap na ni Soren ang kanyang kapayapaan. Nahanap na ni Matilde ang kanyang pahinga. At ang trangka ng mga De La Vega na dating naging saksi sa pinakamadilim na gabi ng kanilang buhay ay naging kanlungan na ngayon ng bagong pag-asa. Ang bawat bukang liwayway ay isang paalala na gaano man kahaba ang gabi, gaano man kalakas ang bagyo, palaging may darating na umaga para sa mga pusong marunong magpatawad at marunong magmahal ng totoo. Tiningnan ni Matilde ang langit at bumulong sa kanyang sarili. Salamat, Leandro. Ligtas na ang anak natin. Ligtas na ang ating tahanan. At sa huling pagkakataon, ang hangin ay dahan-dahang umihip. Tila isang haplos ng pagsang-ayon mula sa kabilang buhay. Habang ang sikat ng araw ay tuluyan ng binalot ang buong trangka sa init ng bagong simula.